Uli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin ito pong pagka-cutting ribbon po, pagbubukas po ng Bukana Bridge, mga tambay, ay inspection po ni Bongit na tinatawag pong bangag ng kanyang ate. Ito po ay parte po ito ng build ni dating Pangulong Duterte. Ito pong sa Davao City. Ito pong tinatawag na Bukana Bridge, mga tambay. At ito po ay pinondohan po ito ng China. Funded po ito ng China, mga tambay. Napakaswerte po ni Bongit, mga tambay. Dahil po yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte na build, ay siya na po ang nagkakating ribbon. Yung kanyang mga programa at proyekto na ipinagmalaki ng SONA na 5,500 flood control, ay hindi po natin nakita na siya po ay nagkating ribbon. Wala po tayong nakita, ipinagmalaki niya yon at siya po ay nagkating ribbon, mga tambay, sa mga flood control project niya. Napakaswerte po niya. Magaling po kasi ang dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po yung kanyang build. Kaya po, sa kanya na po ang credit. Kaya nga po sinasabi, napakaswerte. Dahil siya na po ang makikredit grabber, mga katambay. Pakinggan po natin si Bongit, mga kabayan. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. Alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Pero hindi naman niya po pasasalamatan siyempre ang mga Duterte dyan. At aminado naman po siya, China ang gumawa at funded po ng China. Mga kabayan. Kasi kung ang magpapunded po dyan at gagastosan po ng pamahalaan yan, baka po maibulsa lang o mano. Yan po, mga galit na galit po sa China yan. Galit na galit sa China pero inahangaan po ang China. Unbelievable. Ganyan po katindi, mga tambay. At tingnan po natin ito, mga tambay, yung sinasabi po na yung grabe po siya po Pangulo wala po tayong magagawa. Pangulo po siya at siya po talaga ang ang magiging magke-credit sa lahat po ng naumpisahan ng build ni dating Pangulong Duterte. Ganun po talaga, siya Pangulo Ito po, tingnan po natin ito, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, yung napakaganda pong Bukana Bridge. Sinasabi rin po ni Mayor Baste na ready na naman po mag-cutting ribbon, siyempre po. At hangang-hanga po si Bongit, mga tambay, napakabilis daw gumawa ng incheck ng China. At talagang grabe raw po dahil nga sa technology ay talagang maasahan mo rin ang China. Hinahangaan niya po ang China. Mas kabilib-bilib po, mga tambay. Mas kabilib-bilib po, mga Pilipino. Dahil kung ang China o ang China po ay napakabilis po sa kanilang pong trabaho o sa kanilang proyekto na pinondohan po nila, katulad po ng Bukana Bridge, dahil napakabilis daw po. Mas mabilis po Pilipino. Wala pong tatalo sa Pilipino. Saan po mabilis ang Pilipino? Lalo-lalo po nung pumasok ang binagawang Pilipinas, napakabilis po magnakaw. Hindi po ba? Napakabilis po magnakaw ng mga politiko. Nakita po natin, sa sobrang bilis po magnakaw, ang mga proyekto po nila ay puro halos ghost project. Diyan mo hahangaan ng mga Duterte, mga tambay. Naka-hands-on po sila dyan at ayaw po at hindi po sila papayag na ang kanilang proyekto ay kamukha po ng proyekto ng binagawang Pilipinas na nagiging ghost project. Ghost project na
mahihina pa, mga low standard pa ang mga proyekto nila umano. Napakabilis masira. Hindi po ba? Hindi po katulad sa Davao City, talagang naka-hands-on po dyan at tinututukan po ng local government ng Davao City ang mga programa at proyekto po nila sa kanila pong syudad. Kaya nga po, wala silang mga ghost project. Nilindol pa yan. Di ba, lumindol pa sa Davao. Napakalakas ng lindol. Nakita niyo po, hindi man lang po siya nagkaroon o sinasabing nasira itong Bukana Bridge sa kabila ng nilindol pa noong mga nakaraan buwan. Hindi po ba? Kaya po diyan mo makikita yung magagaling na politiko. At ang ang pagkakaiba po matambay, magaling po sa proyekto at napapakinabangan at natatapos. Ito po mga proyekto ni dating Pangulong Duterte. Pagdating naman po kay Bongit mga tambay, ang natatapos po yung pera ng taong bayan. Matitibay po. Ano po ang matitibay na proyektong may pagmamalaki po ni Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate? Yung mga maleta. Matitibay po ang mga maleta na pinaglalagyan po ng pera dahil meron daw po siya yung kisaldi ko, matitibay na proyekto na maleta. Buwan-buwan ay meron daw po dapat na 2 billion nakalagay sa maleta. Kaya po matibay po ang proyekto po ng mga politiko sa ating bansa. Lalo-lalo po ang mga buhaya at magnanakaw umano sa pera ng bayan. Matitibay po ang muka. Yung sinasabi nga ng subscribers po natin mga tambay, ang gobyerno po ng binagawang Pilipinas ay makakapal daw po ang muka. Ano po sabi niya? Natawa po ako kay Kabayan, kay Kabayan Artemio Bertudaso. Kay Artemio Bertudaso. Ano po sabi ni Kabayan? Duterte may kamay na bakal, sabi niya. Si Bongit may bakal ang muka. Bakit daw po may bakal ang muka? Dahil daw po hindi na tinatablan ng hiya. Kung si dating Pangulong Duterte may kamay na bakal, si Bongit daw po, ang bakal daw po, ay ang mukha raw po ay may bakal dahil daw po hindi tinatablan ng hiya. Napatawa po tayo. Natawa po si Kamanong kay Kabayan Artemio Bertudaso. Shoutout po sa iyo. Thank you po. Ganyan po. Bakit mo sasabihin hindi makapalang muka at nababalot na ng bakal? Di po ba nagpahayag din po ang Malacanang na humihingi po ng dialogo? Para makipag-ayos po sa Vice President. Para daw po sa politika o sinasabing ikagaganda ng bansa. Pambihirang buhay yan. No? Yan po mga tambay. Napakasarap po mga bayan. Ang ginawa lang po ng pamahalaan ni Bongit, ni Bangag sa mahigit 3 taon ay puro issue ng korupsyon. Kung hindi pa po tumulong ang China, lalo-lalo po sa Bukana Bridge, mga bayan, baka hindi po natapos yan kung ang pondo po ay manggagaling sa national. Bakit po? Iipitin po nila yan dahil kalaban nila sa politika Hindi po ba? Real talk. Kalaban nila sa politika, popondohan po ba nila yan ng talagang saka mapupolitika po yan. Buti na lang po na andyan ng China. Tumulong ang China dyan sa proyekto na yan sa Davao. Kaya po natapos. Ngayon, siya pa po ang nakinabang sa sobrang pamumulitika niya sa mga Duterte, yung proyekto na natapos sa tulong ng China, mga bayan, siya pa po ang nag-credit. Ganyan po katindi ang sinasabing pakapala na lang ng muka. Hindi po ba? Dahil may bakal na ang muka, kaya makapal. Hindi na tinatabla ng hiya. At nakita rin po natin, wala pong nagpakita na LGUs sa kanya. Wala pong sumalubong na mayor ng Davao, congressman ng Davao, mga kabayan. At syempre, alam na po natin na siya po ay hindi magtatagal sa Davao. Dahil yan po ay sumakay po agad ng kanyang chopper at napakabilis pong bumalik sa Malacanang. Hindi po nagtagal dyan po sa Davao City. At gwardyado po yan, mga tambay. Grabe po ang ginawa security po dyan. Dahil alam naman po sa sarili ni Bongit ang kasalanan niya sa Davao at sa mga Duterte. Alam niya po yun. Alam sa sarili ni Bongit ang ginawa niyang kasalanan sa mga Duterte. Lalong-lalo sa pagpapatapon niya sa dating Pangulong Duterte na hindi man lang niya binigyan ng due process. Alam niya po yun. Lalong-lalo po pagka wala po siyang tama ng pulburon, maiisip niya yun pag wala siyang tama. Pero pagka may tama siya umano, hindi niya maiisip yun. May tama Hindi po ba? Ba yan? Kaya alam niya po yun. Kaya nga po maingat po siya. Sa sobrang pag-iingat niya, alagang-alaga niya at baby niya at mahal na mahal niya umano ang men in uniform para po hindi mawala ang proteksyon niya. Hindi po ba? Yan po mga tambay, maraming salamat po. Ang si Bongit po ay nagpunta po ng Davao at proud na proud po sa proyekto po ng Build ni dating Pangulong Duterte. Masayang-masaya po siya mga kabayan. Mentuhan po natin itong kalat na kalat po ngayon, pinakakalat po ng mainstream media
yung opisina po ng Office of the Vice President. Na-red flag daw po ng COA, mga tambay. Ngayon, pinagkakaguluhan na po. At talagang ang conclusion po ng naninira sa Vice President ay corrupt ang Vice President. Kinu-question ng COA. Meron silang mga dokumento na gusto pang makita at malaman. Pero hindi ibig sabihin ang Vice President ay corrupt. Hindi po ba? Ganyan po talaga. Kailangan po nilang i-divert at i-twist ang issue dahil po ang issue po ngayon sa ating bansa, grabe po ang pagnanakaw ng trilyon, daan-daang bilyon, lalong-lalo na yung pinapangalanan na pamilya Araneta, Marcos, Romualdez, mga tambay. At meron pa nga sinabi na, mga tambay, ano po, grabe, Port Barrel King. Di po ba? Kaya lang, kailangan po nila talagang humanap para po ma-twist at ma-idihis ang issue. Yung kakarampot ng budget, mga tambay, yun ang kanilang pinupuruhan dahil ayaw po talaga nila at hindi nila magugustuhan maging presidente ang isang Duterte. Hindi po ba? Kaya kailangan pong gamitin at gawin ang lahat para po ito'y masiraan. Pakinggan po natin ang balita, mga kabayan, at komentuhan po natin. Itaan ng red flags ng Commission on Audit ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga beneficiaries sa milyong-milyong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Magbabalita si Bril Montalvo. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang magnegosyo taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ng pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual at 10 non-governmental organizations sa beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Sa ilalim kasi ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang tatanggap na beneficiaries. Required daw ang mga ito na magsumite ng business proposals para sa evaluation. Pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinagasusan ng mga perang galing sa OVP. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit 2 milyong financial assistance na inilabas ng programa. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinukoy nito ang 19 units ng motorsiklo na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit o halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o may total na 1.4 million pesos. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa Philstar, hindi pinag-usinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa rin komento ang OVP ukol sa nasabing report. Nagbabalita mula sa... Grabe, no? Grabe talaga, no? Grabe po talaga ang ginagawa nila sa Office of the Vice President. Mga kabayan, nakita nyo po, yung COA. Yung COA, antimano, binigyan na nila agad ng konklusyon. Eh, may corruption na po ba doon? Yung mga tao po ba ay mga ghost? Ghost po ba yung mga tao? Hindi po ba totoong yun ay nabigyan po ng benepisyo? Yung sinasabi po ng Vice President? Mga ghost po ba yun? Di po ba? Meron lang mga dokumento na sinasabi na hindi nasunod. Eh kaya naman po i-fiction. Kayang gawin. Hindi po ba? At yung sinasabi naman po na sinasabi na natuklasan na napakarami daw pong sinasabing kahinahinala na overprice, mga kababayan. Nakita nyo po kung paano po nila talagang bugbugin at siraan ang Vice President. Hindi po ba? Kung yung mismong COA, hindi po sila nag-react at wala po silang kinwestiyon doon sa mga sinasabing unit.
Pero itong mga naninira at tumahanap po ng paninira sa Vice President ay gagawin po talaga lahat para lang po ito masira. At syempre, para po pabagsakin ang popularidad. Nakita niyo po yung ginagawa nila. Ganyan po katindi itong mga tao na ito. Nakita niyo po ang pagiging bias nito. Lalo-lalo po ang media. Nakita niyo pagiging bias po nila, mga kabayan. Bugbog na bugbog po sa kanila ang mga Duterte dito po sa media. Yung kakarampot po na budget ng Office of the Vice President, tinga, ay lagi po nilang pinupuruhan. At, bago nila bakbakan ng Office of the Vice President, mga kabayan, hindi pa nga ito natatanong ng COA. Pero may conclusion na po sila agad at paninira sa Office of the Vice President. Ganyan po katindi ang mga tao na yan. Talaga nga, nakikita mo na agad yung agenda. Pagka sa Vice President at sa mga Duterte, gising na gising po ang mga media. Gising na gising po ang mga trolls, mga kababayan. Samantalang, sa pamahalaan po ngayon ng binagoong Pilipinas, ubod po ng laki. Nakakalula po ang korupsyon. Trilyon, daan-daang bilyon ang nawawala sa taxpayer. Pati ang mga inuutang nila, nawawala pong parang bula, parang multo. Ang pera natin ay nawawala. At hindi po napapakinabangan ang pera ni Juan de la Cruz. At diyan ka magtataka. Yung programa ng Vice President, hinahanapan nila ng butas para maging kurap. Pero yung budget at programa ng Pangulo, wala po silang sinisilip. Nakapagtataka. Nakapagtataka rin sa COA. Napakalaki ng budget ng Office of the President taon-taon. Bilyon. Hindi bababa sa 20 billion ang budget po ng Office of the President. Pati po ang kanyang confidential fund, Intel fund, ay hindi po bababa sa 4.5 billion. Wala po tayong nababalitaan sa COA kung paano po ino-audit ng tama na sinasabi nila. Nasaan po ang report? Tama po ba? Lahat ng proyekto ay tumutugma po ba sa mahigit 20 billion? At napakinabangan po ba ng taong bayan ang pondo ng opisina ng presidente na hindi bababa sa 20 billion taon-taon? Ano po ang mga programa direkta na nakatulong sa taong bayan ang opisina ng Office of the President? Nagtatanong tayo sa COA. Ano po? Nasaan po ang report taon-taon magmula po ng 2023, 2024, 2025? Nasaan po ang report COA ng Office of the President? Bakit ang Vice President ang lagi ninyong nakikita? Napakaraming programa direkta sa taong bayan. Yung kanyang pondo ay dumidirekta sa taong bayan. Napakarami niyang satellite offices. Luzon, Visaya, Mindanao. Nangunguna ang kanyang opisina, lalong-lalo sa mga sakuna, kahit po kakarampot ang pondo. Ang hinahanap ni Kamanong, nasaan ang napakalaking pondo ng Office of the President? Bilyon. Ang opisina ng OBP ay wala pang 1 billion, mga kabayan. 700 million plus o 800 plus million lamang ang pinakamalaki niyang pondo ng opisina ng OBP. Ngayon lang po nila naaprubahan ng 900 plus million dahil napakaraming programa. Hindi po lumalagpas ng 1 bilyon ang pondo ng Office of the Vice President. Ang tanong natin, COA, i-report nyo sa taong bayan, detalyado, ano ang mga dokumento, ano ang mga programang pinuntahan ng mahigit 20 milyong piso. Bilyon, bilyon, hindi po milyon. Bilyon. At i-report din po ninyo, COA, yung 4.5 billion na confidential intel fund ng Pangulo. At yung kanyang mga travel fund, i-report nyo rin sa taong bayan. Tama ba, audit? Ang travel fund, gano'n nakalaki ang ginugugol at ginagastos dahil billion din po ang travel fund ng Pangulo. Pera po ng taong bayan yan. Kailangan din po naming malaman, tama ba ang paggastos? Ano-ano ang mga programa ng Pangulo? Dahil wala po kaming nararamdaman sa kanyang programa dahil ubod po ng laki ang kanyang pondo. 20 plus billion taon-taon. Ano po ang mga programa na ito? Ano? At sino-sino po ang nag-benefits? Sino-sino po ang beneficiary po nito? Nasaan po COA? Lagi pong Vice President ang pinupuruhan nyo. Mukha po yata ang kasama na rin kayo sa pamumulitika. Hindi po ba? Hinahanapan yung pilit ang Office of the Vice President na lagyan ng issue samantalang ang programa ay nariyan. Di po ba? At sinasabi nyo, katulad nito, mayroon pang isang grupo
na talagang hinahanapan po ang Vice President ng sinasabing nangungurap daw po. Pero hindi naman po masabi nitong COA. Wala naman po sinasabi ang COA na ang programa ng Office of the Vice President, mga kababayan, ay wala at walang mga tao na benepisary. Hindi po ba? Yung sinasabi lang ng COA na merong mga dokumento o sinasabing hindi nasunod yung procedure ng programa ng Vice President. Procedure, dokumento, procedure. Pero yung mga natulungan, totoo. Hindi po ba? Ano po ba ang mga importante? Yung tinutulungan mo, totoong tao at talaga pong natulungan ng pera ng taong bayan at hindi po nakurap. Hindi po ba? At yung mga sinasabi ng COA, kaya pong gawin yon at iayos kung ano yung mga dokumento at kailangan ng COA ay kaya pong ibigay ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Kaya nga lang, kailangan po nila pangunahan na agad at palabasin na po at paputukin na po sa media para po pakinabangan ng media at mga trolls na ang Office of the Vice President ay lalagyan na nila ng mga konklusyon na ito ay corrupt. Nakita niyo po yung pagiging biases. Samantalang, sa opisina ng presidente, wala pong inilalabas ang COA na report para po malaman ng taong bayan at ibalita rin ng media at ng ma-audit ng taong bayan kung yung kanyang pondo ay katulad din ng nire-report ng Vice President na napakarami niyang programa. Di po ba nagre-report ng end-year report ng kanyang pondo? Samantalang sa presidente, wala tayong nababalitaan na end-year report niya sa bilyong-bilyong pondo niya. Bakit kaya, COA? Sarado yata ang libro ng presidente sa inyo. Pagdating sa libro ng Vice President, nakayangyang sa media, nakayangyang sa social media. Hindi po ba hinihimay ninyo? Samantalang sa opisina ng presidente, wala man lang kami nakikitang hinihimayat ng mahimay din namin at malaman namin ang mga programa ng presidente na ginagastusan at ginugugulan ng mahigit 20 bilyon taon-taon. Ano ang mga programa? Kapaki-pakinabang ba ito sa taong bayan? Nakatulong ba ito sa taong bayan, sa mga Pilipino, lalong-lalo sa aming mahihirap? Sige nga, ilabas nyo rin. Hindi po ba? Pagka nilabas nyo at hinahanapan nyo ng korupsyon, ang Vice President nakakarampot ang kanyang pondo. Bakit hirap na hirap kayong ilabas? COA, ang report ng Pangulo na mahigit 20 bilyon ang kanyang budget taon-taon. Bakit po kaya? At nang malaman po namin at nang ma-audit din ng taong bayan yung mga programa ng Pangulo, bias po yata kayo. One-sided. Iintay namin. Tingnan natin. Baka naman ilabas ng COA ang mga report ng 2023, 2024. Hindi po ba? Dahil hindi pa naman tapos po ang 2025. Yung 2 taon, intayin po natin. Kasi panay po ang labas ng COA sa mga audit ng Vice President. Nilalabas po nila eh. Kailangan din po natin kalampagin ng COA, ilabas din ang mga programa kung paano ginastos ng Pangulo ang kanyang budget. I-report niya sa taong bayan dahil ang Vice President nagre-report. Di po ba? At sinasabi sa taong bayan ang programa ng Vice President. Di po ba? Nandiyan ang mga libreng sakay. Di po ba? Mga nagbibigay ng mga libreng libing. Di po ba? Yan nga po, yung magnegosyo kaday. At yung pagsuporta sa mga kabataan sa kasuluk-sulukan ng bansa na hindi naaabot tulong ng pamahalaan. Di po ba? At napakarami pang programa ng Office of the Vice President. Naka-report sa taong bayan, nagre-report siya. Ang tanong, kailan kaya magre-report ang Pangulo doon sa kanyang budget na 20 billion mahigit? Katulad po ngayon, ito pong papasok na 2026 ay humihingi po siya ng budget na 27.3 billion umano. 27.3 billion umano ang kanya hinihingi. Kaya kailangan natin silipin. Malaman din namin, COA, kung saan napupunta ang pera namin sa opisina ng Pangulo. Hindi po ba, COA? Gigil na gigil kayo sa wala pang 1 billion na pondo ng opisina ng Vice President, pero ayaw nyo pang gigilan yung napakalaking pera na binibigay ng taong bayan sa opisina ng Presidente. Hindi po ba? Masyado na kayong halata. Napaghahalata na po kayo, COA. Mukhang nagagamit na rin yata sa politika. Tanging sa Vice President lang ang lagi niyong pinupuruhan. Pero never namin makita ang sa Office of the President. Unbelievable. Only in the Philippines
Thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po, mag-ingat po tayo at lagi po tayo magdasal. Pagsamasamahin po natin ang ating dasal na tayo pong lahat ay maingatan. Kasama rin po ang pamilya Duterte na mailayo po tayo sa kapamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga katambay, mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.